Welcome back mga pre. Paano nga ba mag-waterproofing? Ano-ano nga ba ang mga materialis na ginagamit para sa waterproofing? So ang pag-waterproofing, maraming klase. Mayroong ipinapahid, mayroong ihinahalo lang sa semento, mayroong sinusunog o yung nilalatag, at mayroong din namang ini-spray o yung ginagamitan ng compressor. So ang ating pag-uusapan ngayon mga pre ay yung nilalatag at sinusunog. Ano-ano nga ba ang mga materialis na ginagamit para dito? Umpisa natin mga pre at ating alamin kung paano nga ba ang tamang proseso sa pag-waterproofing. Ito na yung mga materialis dyan mga pre. Yung nakalata na yan, ayan yung pang primer. At ito namang mga nakarolyo, ayan yung nilalatag. Ayan yung tinatawag na membrane. Oh. Ang lapad niyan 1/10. 1 meter tapos 10 meters ang haba. Oh. Maganda yan. Okay yan pag sa mga bahay-bahay lang. Pero nagkakahalaga yan ng mga 3.5 ang isang rolyo. Pero hindi ka nalugi dyan. Kasi tested talaga yan. You know? Kung sa bahay lang sa mga building nga, yan ang ginagamit Sa bahay pa kaya, di ba? Oh. Malapad na rin naman malalagyan yan. At ito namang pong primer, nagkakahalaga yan ng mga 1-2 ang isang lata. Yan. Pero ganun din yan, sa isang lata niyan, malapad na rin ang napapahiran yan. At siyempre, hindi mawawala ang gas. So tara mga pre, doon naman tayo sa kung paano ito nilalatag. Ang pinakaunang gagawin dyan mga pre, lilinisin muna yung flooring na pagpapahira ng primer. Kailangan munang matanggal yung mga alikabok nyan. Kailangan mawalis na maigi bago pahira ng primer. So yung pag nalinis na, ayan na, ganyan na. Pahira na siya ng primer. You know? Yan. So ganyan na yung proseso ng pagpapahid ng primer. Kailangan talaga gagamitan ng roller. Pag natuyo-tuyo na yan, pwede nang latagan ng membrane yan. Oh. So yun mga pre. Ganyan, kailangan gamitan talaga ng roller. Oh. Malapad na rin na lang lagyan niya. Hindi pa nakakaubos ng isang lata yan. So doon naman tayo mga pre sa paglatag ng membrane. Ito na mga pre. So kung napapansin nyo mga pre, pinapainitan muna yung membrane napadaanan muna ng apoy. Oh, ganun din dun sa primer para magdikit sila. At itong membrane naman para dumikit sa flooring. Ayan oh. Parang rubberized kasi yan Pag pinapainitan, parang medyo natutunaw siya. Ayun, nadikit. Parang ano rin to, espalto. So yan mga pre. At mamaya makikita natin yung mga dugtungan kung paano nila yan sinisilyuhan. Yung intindi ito, pilipitan dila nito. Ayan, ganyan. Sa dugtungan naman tayo mga pre. Ayan na mga pre Kita nyo yung dugtungan na yan. So sinusunog yan para magdikit. Para yung dugtungan hindi pasukin ng tubig. Oh.
kung napapansin nyo yung mga pre, kumuha sila ng kapirasong membrane. Yan. Sinusunog nila yan. At yan ang pinangtatapal dyan sa dugtungan para magdikit. Yan, ganyan o. So, ganun lang ang prosesyon yan mga pre. Pagkatapos nyan, ititesting na yan. Lalagyan ng tubig yan. Mga 3 days, pag walang tagas, yan, pwede nang tapingan yan. Pag hindi na tumagas. 3 days ang testing yan. Pero minsan, kahit 24 hours lang, pwede na. Pag binabara ng tubig yan, at wala nang mag-leak, wala nang tumagas, kasunod niyan, tapping na. Pwede na tapingan agad yan. So yun lang mga pre. Kung gusto niyo rin itong subukan sa mga bahay nyo, okay to. Tested talaga yan. Pwede yan sa roof deck, pwede sa CR. Basta pwede yan. The best yan na pang waterproofing. So yun lang mga pre. Sana may natutunan tayo.